we have three equations. Obserbahan natin tong tatlong equations na to. Masasabi ba natin na quadratic equations tong mga to? Although hindi nila kamukha yung mga quadratic equations na typically natin na-encounter, actually, they are quadratic equations. Now, how can we really be sure that they are quadratic equations? Ngayon, sa video na to, sasagutin natin yung tanong na yun by learning about the standard form of quadratic equation. Specifically, we will learn how to express quadratic equations in standard form. Alam natin na ang quadratic equation is a second-degree polynomial equation in the form ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. Yung ax squared plus bx plus c equals 0, yun po ang standard form of the quadratic equation. Importante na malaman natin na yung ax squared, yun muna yung maunang isulat, sunod yung bx, at sunod yung c. At hindi natin dapat makalimutan yung equal 0. Para ma-prove natin na yung tatlong equations kanina ay mga quadratic equations, kailangan natin isulat sila sa standard form. Pero bago natin gawin yan, mahalaga na dapat alam natin kung paano mag-add, subtract, multiply, at mag-divide ng polynomials. Yung mga math skills na yun ay dapat natutunan nyo na or alam mo na bago ka makatungtong ng grade 9 kasi magagamit yan sa pagsulat ng quadratic equations sa standard form. Ngayon, yung kaninang tatlong examples, isusulat natin sila sa standard form at aalamin din natin kung ano yung mga values ng a, b, and c nila. Recall natin, ang standard form ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. So, kung matandaan, ang huli ay equals 0. So, dapat yung negative 2x squared plus 7 ay wala dito sa part na to. So, ang gagawin po natin, we are going to transpose the negative 2x squared plus 7 papunta sa left side. So, gawin po muna natin, kopyahin muna yung 3x minus 5. Then, pag magta-transpose tayo, ibig sabihin naglilipat, pag naglilipat po tayo ng terms sa kabilang part ng equation, papalitan natin sign. So, kung ito ay negative 2x squared, magiging positive 2x squared na siya. Yung plus 7, magiging minus 7. And it will become equal 0 na. Okay. Now, next is, kailangan natin i-arrange. Matatandaan, lagi nauuna ang x squared. So, unahin natin yung isulat yung 2x squared. Next, susunod natin isulat yung may x. So, ito 3x. So, that is positive. So, kaya plus 3x. Next, isusulat natin yung mga numbers na walang x. So, papayin lang natin yung negative 5 and negative 7. Copy equals 0. Then, pwede natin pagsamahin yung negative 5 minus 7. So, kopyahin lang muna natin yung 2x squared plus 3x minus 5 minus 7, that is minus 12 or negative 12 equals 0. So, we have now the standard form of the given equation. Ngayon, aalamin din natin yung a, b, and c. So, yung tandaan natin, yung a, katabi niya palagi yung x squared. So, yung number na katabi ng x squared dito sa equation na to ay 2. So, ang a natin ay 2. Yung b naman, ito yung ang katabi nito palagi ay x. So, since positive 3 ang katabi ni x equation, so it is 3 lang. And lastly, ang c, ito yung number na walang x. So, negative 12 ang nakasulat dito. So, susulat natin negative 12. So, ito po ang standard form and values of a, b, and c sa unang example. Para sa next example, we have 1 plus 2x times 2x minus 1 equals 0. So, dito, gagamitin natin yung natutunan nyo noon na FOIL method. So, multiply muna natin yung first term dito sa dalawang terms na to. So, 1 times 2x
is just 2x. 1 times negative 1 is just negative 1. Next, multiply naman natin itong 2x na to dito sa 2x minus 1. 2x times 2x, it is positive 4x squared. 2x times negative 1 is negative 2x. Then copy 0. So, arrange natin to. So, laging mauna yung may x squared. Susunod naman yung mga x lang. And last yung walang x. Pwede natin pagsamahin yung 2x minus 2x at magiging 0. So, ang mangyayari, magiging 4x squared minus 1 equals 0 na lang. Dahil wala na yung x kasi 0 na siya. Ito na po ang ating standard form. Ngayon, let's identify the values of a, b, and c. So, sa a, ang katabi niyang number ay x squared. So, 4. Yung b naman, wala tayong x. So, wala din tayong b. So, ibig sabihin, 0 po yan. Ang ating c naman ay number na walang x. So, that is negative 1. So, ito yung answer sa second example. Okay, for the third example, 5x squared plus 7x equals 7x plus 8x squared. So, para siya katulad ng first example, na kailangan yung nasa right side ng equation, dapat 0 to. So, ang gagawin po natin, we are going to transpose. So, let's write 5x squared plus 7x first. Then, lipat natin 7x, magiging negative 7x. Si 8x squared naman, pag dilipat, magiging negative 8x squared. So, equal 0 na siya dahil nawala na lahat sa right side. Ngayon, arrange muna natin yung terms. Pagsamahin natin, isulat muna natin yung mga x squared. So, 5x squared minus 8x squared. Then, yung mga may x. Yung mga x squared, pwede natin pagsamahin. So, 5 minus 8 is negative 3. So, copiahin lang natin yung x squared. Tapos, next naman, 7x minus 7x, that is 0. So, wala na tayo sa sulat. Sulat na natin equals 0. Pero, naka-negative yung yung 3. Pwede naman to. However, practice natin na laging, kung kaya natin gawing positive yung a, gawin natin siyang positive. So, gawin lang natin para maging positive yung 3. Gagawin po natin, pwede tayong mag-multiply or pwede tayong mag-divide ng negative 1. So, divide na lang. Divide by negative 1. Negative divided by negative, positive na yan. 3 divided by 1, it becomes 3. And copy lang natin yung x squared. Tapos, 0 divided by negative 1 is 0. So, this is the standard form. Now, let's determine yung values ng a, b, c. So, a natin ay 3. Yun yung katabi ng x squared eh. Yung b katabihan ng x, pero wala tayong x, ay wala tayong b. At wala din tayong x nga. So, 0 ang b. So, sa c, wala din tayong c. So, 0 ang ating c. So, ito na ang ating ABC. Now is your turn. Yung 2x minus 1 times x minus 5 equals 0 ay quadratic equation ba? Para malaman mo, kailangan mo ito isulat sa standard form at alamin mo na rin kung ano yung values ng a, b, and c. Pag nasagutan mo, share mo yung answer mo sa comment section below. And that's it for this video. Para malaman natin kung ang isang equation ay quadratic, kailangan natin ito isulat sa standard form ng quadratic equation. Sana may natutunan ka. See you in the next lesson.